Good morning mga ka-dreamers. Kumusta na kayo lahat? Especially, kumusta na yung mga kababayan natin mga OFW na nandyan sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. So may nag-comment dun sa isang unang vlog ko. At maraming mga comment dun na bakit daw ako nakikialam sa buhay nila. Anyway, hindi naman talaga ako nakikialam sa buhay nila eh. Yung sa akin lang, binibigay ko lang yung concern sa mga kababayan at mga OFW, no? Well, reality lang naman yung sinasabi ko eh. Kung sino yung masaktan, ibig sabihin, pag tinatamaan ka, ikaw yun. Pero pag hindi ka nakaramdam ng ano, ay hindi ikaw yun, yung katabi mo yun. Pero yun naman talaga reality ng Pilipino eh. Bakit? Itong reality talaga ng Pilipino, di ba? Saan natin mga Pilipino, yung akala natin, yung lahat ng mga OFW na kapamilya natin o kapamilya nyo is pag nasa abroad, napakadaling hanapin ng pera. Parang pinupulot lang ang pera sa kalsada, diba? Minsan nga dyan, ang daming ano dyan eh. Naalala ko nun eh, nung bata pa ako, pagka nagkapintuhan, syempre nasa abroad yung yung tatay ko, yung nanay ko, yung ate ko, yung kuya ko, mayaman na kami. Ano mo yun? Ganun talaga eh, mula pagkabata ganun eh, kahit hindi na bata, kahit adult kids na eh. Nasa abroad yung anak ko, mayaman na kami. Pero ang totoo niyan, yung akala nila yung napakadaling hanapin ng pera sa abroad, na pag nandun ka na sa abroad is mayaman ka na kaagad. But the reality is, nasaan? Sino? Siguro mayroon, umasenso. Kung ikaw siguro ay nag-iisa lang sa buhay mo, pwede. May sasabing yumaman, umasenso. Pero ang dami ng mga nag-iisa lang sa buhay, kaya lang hindi pa rin eh. Hanggang ngayon OFW pa rin eh. Doon tumanda na sa abroad, OFW pa rin eh. Hindi ko dinadaw ng pagiging OFW or employment, kasi siyempre galing din ako sa employment. Ang sinasabi ko lang yung reality ng buhay nating mga Pilipino. Kasi ang thinking natin, pag nasa abroad yung kapamilya natin o sino man, ay mayaman na yan. Mayaman na sila, mayaman na kami kasi abroad. Pero hindi alam ng mga karamihan sa ating mga kababayan Pilipino na grabe ang super hirap na dinaranas ng mga OFW. Kaya mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, especially kung may kamag-anak ng mga OFW Pilipinas, mga kababayan, gising! Akala nyo pagka nandyan sa abroad yung kapamilya nyo nagpadala, para na kayong mga congressman, mayor. Sige, inom lang tayo, inuman lang, maghapon, magdamag. Ang sasaya nyo, no? Ang sasaya. Sige, beer pa dyan, alak pa. Pero yung mga kapamilya nyo na nag-aatrabaho sa abroad, nako, hindi nyo alam kung kumakain ba sila ng 3 times a day, 3 beses ang araw. Hindi nyo alam kung kumakain ba sila ng tama o panis na yung pinapakain sa kanila. Dahil karamihan ng mga amo nila mga balasubas. Karamihan ng mga amo nila ayaw silang pakainin sa tamang oras, at may mga amo na ayaw silang pakainin ng kanin. Gutom, pagod, puyat, hirap ang dinaranas sa mga OFW. Tapos kayo na nandyan sa Pilipinas, para kayong mga milyonaryo, bilyonaryo, pag na-receive nyo na yung padala galing sa abroad,
Kawawa naman yung mga kababayan natin mga OFW. Tapos mamaya wala pa yung isang buwan, wala pang 2 linggo, ayun na, may nagtitext na, tatawag na, saka makaalala yung mga kapamilya. Pero nung bagong padalang pera, wala man lang, oh thank you, na-receive na namin yung padala mo, kumusta ka dyan? Hindi, kinukumusta lang sila pag naubos na yung budget. Tatanungin ng isang kababayan natin sa abroad, bakit naubos yung budget? Kasi ganito, may binayaran ganito, kasi ganito, ganyan. Yung pala, yung para sa budget, pagkain, o para sa importante sa matrikula sa eskwela, ibang pinaggamitan. Or else, ayun, pinang happy-happy, pinang disco, pinang inuman, gano'n naman ang Pilipino gano'n naman tayo mga Pilipino Konting padala, konting kita, inom. Mas malaki pa yung pinang-inom kaysa doon sa pinadala. Kaya nauubos ang pera, kaya nangungutang pa. Di ba? Ganun ang ganun ang culture natin. Pero ang point ko lang dito, maawa naman kayo, maawa naman tayo sa mga kapamilya natin nandiyan nagpapakahirap sa abroad. Ulitin ko, hindi pinupulot ang pera ng OFW. Yun na nga, kahit isubo na nga sa kakainin na lang, ititipirin na lang yung sarili. Ang dami ko nagkausap na OFW. Yung iba talagang tipid na tipid sa pagkain, gusto naman bumili ng pagkain, hindi rin nakakalabas. Kung makakalabas mo kung sakali, itipid na lang yung pera kasi nga para mapadala dyan sa Pilipinas. So, ganun ang nila, ganun ang buhay nila dyan sa abroad, especially Middle East. Naku, hirap na hirap ang mga kababayan natin na mga OFW dyan. Napakahirap ng buhay nila. Minsan may kausap ako, umiiyak. Napapaiyak na lang pag nagkukwentuhan kami, umiiyak dahil nga sa sobrang hirap. Especially pag Ramadan nga, grabe, talagang hirap na hirap sila kasi madaling araw na sila makakatulog o umaga na. Halos walang tulog. Mapalad sila kung mababait ang mga amo, mga employer nila. Kung sa ibang lugar, okay, oo, pero still, ganun pa rin yun. Kasi bakit? Kaya nga umalis ang isang ang kababayan natin magtrabaho sa abroad, OFW, para masuportahan yung pangangailangan ng pamilya. Yun ang goal doon. Pero yun nga, ang maraming nawawala. Kasi bakit? Yung time, pinaka-importante yung time yung oras na umaalis sila sa pamilya nila. Yun. Kaya nga dito sa abroad, kahit na kumita ka ng kahit ilang milyon pa yan, hindi yung ano mo sa time na wala sa hindi mo kasama yung pamilya mo, hindi mababayaran ng kahit magkano yun. Hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Akala mo hindi naman siguro lahat, mayroon din mga ibang kababayan natin dyan na iniisip din nila yung hirap ng mga kapamilya nila sa abroad, saka nagsusumikap talaga sila mag-aral, nagsusumikap para magkaroon ng magandang opportunity. Pero karamihan siguro 80%, ay nako, wala, talagang akala mo one day millionaire. Nako, magising naman kayo sa katotohanan, mga kababayan natin na nandiyan sa Pilipinas at tumatanggap ng pera padala galing sa abroad. Magising naman kayo. Hoy, gising kayo. Ngayon, kayo rin mga kababayan ko, mga OFW na nandiyan sa abroad, kung napapanood nyo itong video na to, magising din kayo sa katotohanan. Isipin nyo rin yung sarili nyo. Magtago kayo para sa sarili nyo. Or else, pinakamaganda gawin nyo,
Kung mayroong mga opportunity na dumating sa buhay nyo sa inyo habang nandiyan kayo sa abroad, then i-verify nyo lahat maigi kung talaga namang nakikita nyo na legit yan o sunggaban nyo na, grabe nyo na. Bakit? Napaka the best gawin habang nasa abroad kayo. Mayroon kayong ibang pinagkakitaan o extra income na hindi nyo sinasabi sa kapamilya nyo sa Pilipinas para dumating man ang time mag-for-good kayo o mapagod na kayo, kumita na kayo ng malaki, may savings na kayo, pwede na kayong hindi na bumalik sa abroad, di ba? Para makasama niyo yung mga pamilya nyo. Yun ang pinaka ko dyan, highlight na concern ko sa inyo mga kababayan kong OFW. Kasi grabe, pagkakausap ko nga kayo, pag may kausap ng OFW, napapayak ako sa story kasi halos talagang yun nga, gusto na umuwi, uuwi ka pa pag natapos yung kontrata, uuwi, pamasahe, yung sasahurin niya na last month, yun lang pamasahe niya, gagastusin niya. So wala pang isang buwan sa Pilipinas, ubos na yung pera, wala na. Di ba? Ganon. So yun lang ma-advise ko sa inyo mga kababayan ko mga OFW, no? Kung napapanood nyo itong video na to, isipin nyo yung sarili nyo. Huwag yung kasi ang nangyari sa inyo, yun nga, kahit na wala pa yung araw ng padala o kung kinselos katapusan man yan, isang linggo pa lang tinitext na si ate, si kuya, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, si auntie, si uncle, tinitext na wala na rin yung budget, tanongin kung nasaan kasi ginastos ng ganito, pero ang totoo niyan, ginastos sa ibang bagay na hindi naman importante, especially yung mga kasi yung nga kunting pera padala, dumodoble yung gastos doon sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan ng kapamilya nyo dyan sa Pilipinas. Sige, akala mo mayor ka, akala mo kandidato ng barangay captain o congressman, sige, paki naman tayo, sagot ko. Sky is the limit, sky is the limit. Samantala yung dyan nasa abroad nako, lukmoy na lang palagi, pagod na, puyat na, hindi pa makatulog kasi kailangan nandiyan pa sa trabaho. Kaya yun lang. So magising tayo sa katotohanan mga kababayan ko, sa reality ng buhay. Isipin nyo rin yung mga kababayan nyo, mga kapamilya nyo, naghihirap na magtrabaho sa abroad. Hindi ko sinasabing at saka wala naman akong pakialam sa inyo kung sino man kasto, wala akong pinapatamaan. Ngayon kung may matamaan, hindi ko na alam yun. So yan, ilang masasabi ko sa inyo mga kababayan ko mga OFW. Ulitin ko ulit, isipin nyo rin sarili nyo. Ang daming mga opportunity na pwede kayong kumita para meron kayong extra income, para magkaroon ng savings pag uwi sa Pilipinas. Maubos man yung sweldo nyo dyan sa abroad, pag uwi nyo sa Pilipinas, may savings na kayo, pwede na kayong hindi bumalik sa abroad kung malaki ng kinikita nyo. So iba, yung may trabaho ka dyan sa abroad and then may kinikita ka na extra income. Ayun. So yun lang ulit mga kababayan. Ingat kayo lahat dyan. Okay? So isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kababayan ko, mapa-Pilipinas man o mapa-abroad man kayo. Okay, kita-kits tayo sa sunod na vlog ko.